Good evening po. This because I prepared I have no prepared the topic, but accidentally the live. Peace be with you, the name of our Lord Jesus Christ. That is what you want the topic. Ito na lang po. The topic tonight is the Holy Scripture have the inheritance. Have the inheritance and then incarnation. Our topic is the God. Topic is God gave the wisdom and have incarnation. Our topic have incarnation and God gave the wisdom. Our topic for tonight, accidentally live because my live in the other apps reject the Facebook. Good evening po. Peace be with you, the name of our Lord Jesus Christ. Our topics is the God gave the wisdom and the Holy Scripture, the teaching God have incarnation. Have incarnation, the doctrine about God. But the incarnation, not anyone, not everyone. The people is follow, obey the command God. Have a doctrine, the incarnation, the Holy Scripture. But not all. Hindi po lahat may incarnation. Our topic, God gave the wisdom and then the Holy Scripture doctrine is have incarnation. Have incarnation, the Holy Scripture. Ganun po, yun po yung ating paksa, ating topic. Ang Diyos po ang nagbibigay ng karunungan sa tao ng wisdom. Yun po yung ating paksa sa Tagalog. Saka ang Diyos, ang Holy Scripture, nagtuturo po ng incarnation. Meron pong incarnation sa Holy Scripture. May turo po ang Diyos na incarnation sa Biblia po, meron po. Pero yung incarnation, hindi po sa lahat ng tao. Not everyone, all people is only choose to God gave the incarnation. O meron pong incarnation ng turo ng Diyos sa Biblia, meron po. Pero hindi po lahat. Yung mga pinili lang ng Diyos, yung meron pong incarnation. Ganun po. Saka siya yung nagbibigay ng wisdom sa tao. Ayun po, may incarnation po sa ang turo ang Diyos sa Holy Scripture. Ganun po, meron pong incarnation. Ang Diyos po ang nagbibigay ng karunungan sa tao. Yun po yung ating paksa. Saka merong ang Diyos nagbibigay ng karunungan sa tao, no? At
ng espiritu. Ganun po. Pero lumilipas yung karunungan ng tao, nawawala po yun. Yung wisdom niya, nawawala. Nawawala yung kaluluwa niya. Pero yung binibigay ng Diyos na espiritu, yun po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan sa tao. Ganun po. Yun po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan sa tao. O ano ba gusto nyo? Topic this o you ask question? Meron pong incarnation sa turo ang Diyos. Pero hindi po lahat ng tao may incarnation. Pinipili lang ng Diyos yung binibigyan niya ng incarnation. Yung sumusunod lang po sa kanyang utos, yung binibigyan niya ng incarnation yun. Yung gaya ni Elias, ganon. Ang Diyos po ang nagbibigay ng karunungan sa tao, no, ng diwa. Pero yung diwang yon, hindi po yun makakapagliligtas. So, ang ibinibigay niya po ngayon na espiritu, yun po yung magliligtas sa tao. Ganun po. Ayun po yung ating paksa. Pag sumusunod ka sa utos ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ganun. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito. Ang Diyos, siya yung nagbibigay ng karunungan sa tao, yung espiritu, karunungan, pero nawawala po yun. Yun po yung ating paksa. Tapos yung isa, yung may incarnation po yung tao. Yung kaluluwa ng tao, pwede magkaroon ng incarnation sa mabubuhay kang muli sa panibagong laman. Ganun po. Pero ibang laman naman yung taglay mo, pero yung espiritu mo, yun pa rin yun. Ganun po. May incarnation. If incarnation and the doctrine, the Holy Bible, meron po. Meron pong incarnation. Siya yung nagbibigay ng Holy Spirit, siya nagbibigay ng karunungan sa tao, yung Panginoong Diyos. Pero yung karunungan na binibigay niyang yun, nawawala yun. Hindi yun makakapagliligtas sa tao. Nawawala yung karunungan, saka yung espiritu, yung kaluluwa, nawawala yun. Pero meron siyang ibinibigay na espiritu na makapagbibigay buhay na walang hanggan naman. Ganun po. Ganun yung ating paksa. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi ang Diyos po nagbibigay kasi ng karunungan sa tao at saka ng espiritu, yung Diyos po. Siya nagbibigay ng diwa, kaluluwa sa tao, ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Pero ang iba naman pero may binibigay pa siyang iba, yung magkakaroon ka naman ng buhay na walang hanggan yung tao. Yung pag sumunod sa Panginoong Yesus. Kung sumunod sa Diyos, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po. Ayun, ang Diyos po yung nagbibigay ng karunungan, no? Kahit nagaanong katalino ka pa, marunong ka, di ba, nakakagawa ka ng mga kung ano-ano, gaya ni Elon Musk, di ba? Nakakagawa siya ng mga kung ano-ano, yung mga sa SpaceX, ganun. Yung mga electric car, kung ano-ano. Pero wala yung karunungan na yun, nawawala yun. Hindi po yun makapagliligtas. Kahit ang Diyos kasi nagbibigay ng karunungan sa tao Hindi po makapagliligtas yun kahit na gaano ka pa karunong sa mundo, hindi po makakapagliligtas. Pero yung iba naman na binibigay ng Diyos na karunungan, yung wisdom,
yung turo ng Panginoong Yesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan yung tao. Ganun po. Ito po, siya yung nagbibigay ng karunungan, yung Diyos. Yung Diyos yung nagbibigay ng karunungan sa tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sabi rito ng Panginoong Diyos. Dito sa may Isaias 42:5. Ganito ang sabi ng Panginoong ng Diyos. Nalimika ng langit, nagdadlad ng mga yaon. Siyang nagdadlad sa lupa at nang nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hinga sa bayang ito at ng diwa sa kanila nagsisilakad dito. O siya yung nagbibigay ng diwa yung karunungan, espiritu sa tao para magkaroon ng buhay, di ba? O siya yun. Kaya nga sabi nga sa Henesis, di ba? Sabi niya, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan, tapos hiningan sila ng Diyos. Siya yung nagbibigay ng karunungan sa tao. Pero may ibinibigay pa siyang karunungan yung Diyos, yung para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung pagsampalataya sa Kanya at saka pagsunod sa Kanya. Ganun po. Ito, siya yung nagbibigay ng karunungan sa tao. Ito sabi ng banal na kasulatan. Ng diwa, sabi ng kaluluwa yun. Basahin ko po sa inyong muli. Ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon na lumikha ng langit. At nagladlad ng mga yaon, siyang nagladlad ng lupa at nang nagsisilitaw rito, siyang nagbibigay ng hinga sa bayan nito at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito. O siya yung nagbibigay ng diwa, lahat ng, halimbawa, matalino ka, o siya yung nagbibigay ng karunungan sa'yo, ganon, yung Diyos. O siya po yun. Pero yung karunungan na yun, hindi po yun makapagliligtas. Lahat ng karunungan, hindi makapagliligtas doon. Kundi ang makapagliligtas yung pagsunod po sa utos ng Diyos, yun po. Yun po yung makapagliligtas, yung pagsunod sa utos ng Diyos po. Siya yung nagbibigay ng karunungan sa tao at ng pag-iisip. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa may kawikaan din. Sabi niya rito, siya yung nagbibigay ng karunungan sa tao saka pag-iisip. Pero hindi po yun makapagliligtas. Ang makapagliligtas yung susunod tayo sa kanyang utos. Gaya sabi niya rin dito sa kawikaan, sa kanya nanggagaling yung karunungan at kaalaman. Siya nagbibigay ng espiritu sa tao para magkaroon ng buhay. Ito po rin sabi sa kawikaan dito. Pero yon nagkakaroon ng may incarnation po yung tao, may incarnation. Pero hindi po lahat nagkakaroon ng incarnation, ganun po. Yung sumusunod lang sa utos ng Diyos ang merong incarnation, ganun po. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, siya yung nagbibigay ang Diyos ng karunungan, di ba sabi? Siya nagbibigay ng diwa sa tao. Gaya rin dito, sabi niya rito sa Kawikaan 2:1-7. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, ano pat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihilig mo ang iyong puso sa pag-uunawa o ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-uunawa kung iyong hanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang na parang kayamanang natatago, kung magkagayo iyong maunawa ang pagkatakot sa Panginoon. At masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Ayun, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, masusumpungan mo yung kaalaman niya, sabi niya. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at unawa. Yun, sa kanya nanggagaling. Kanyang pinagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa nagsisilakad
sa pagtatapat. O yun o, yung Diyos yung nagbibigay ng karunungan sa tao. Yun o. Siya po yung nagbibigay ng karunungan, kaalaman sa tao, kahit gaano ko pang katalino, ganun. Siya nagbibigay. Pero meron siyang ibinibigay na iba na magkakaroon naman ng buhay na walang hanggan yung tao, ganun. Siya yung nagbibigay ng karunungan, kaalaman. O, yung karunungan na yon, halimbawa, kahit na gaano ka pang, kung ano pa na gagawa mo, di ba? O, electric car, o electric kung ano-ano, o nawawala yun. Kahit na ano pa yung karunungan mo, wala yun. Hindi mo, pagka yung namatay na yung tao, o nawawala na rin yung karunungan na yun. Hindi yun po makapagliligtas, yung karunungan na kaalaman na binibigay ng Diyos, na marunong ka sa lahat ng bagay, pero meron siyang karunungan na ibinibigay, yung pagsunod sa kanyang utos, yun po yung makapagliligtas naman. Kasi kahit na ano pang na-achieve mong karunungan sa mundo, o hindi po yun makapagliligtas. So, hindi po yun na nakapagliligtas sa tao, yung kahit na gaano ka pang katalino, hindi po yun makapagliligtas. Siya yung nagbibigay ng karunungan sa tao, yung Diyos, yung pag-iisip, yung kaluluwa, lahat siya po ang nagbibigay. O, di ba, meron magaling dyan sa, gaya ni Elon Musk, di ba, nakakapaggawa siya na kung ano-ano. Siya po yung, kahit na binigay ka ng Diyos na yung ganon, hindi po yun makapagliligtas. Ang makapagliligtas sa tao, yung salita po ng Diyos na sinusunod, ganun po. Ayun po, yung spiritual. Siya po yung nagbibigay ng karunungan, yung Diyos eh. Gaya rin sabi rito sa 31, ito po sa 31. Dito sa 31 ng Exodo 1. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Tignan mo, aking tinawag sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur sa lipi ni Huda. At aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan, sa pagkakilala at kaalaman, at sa lahat ng sari-saring gawain." Lahat yun, lahat ng binigay ng Diyos yun. Kahit yung ginagawa nating karunungan, kung ano-ano, yung Diyos yung nagbibigay ng karunungan sa ating kaalaman. Pero may kaalaman pang binibigay ang Diyos, yung makapagliligtas naman sa ating mga kaluluwa, ganun po. Yung pagsunod sa kanyang mga utos. Yun, siya po yung nagbibigay ng karunungan sa tao. Lahat ng karunungan yon, siya yung nagbibigay. Kasi alam nga ng Diyos yung yung gawa ng tao. Ganun. Siya yung nagbibigay ng karunungan, di ba, yung Diyos? Pero yung karunungan na yon, yung nanggagaling sa karunungan sa sanlibutan, hindi po yun makapagliligtas. Ganun po, kahit na gaano pa tayong katalino sa mundo na hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po yun makapagliligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan, sabi rito ng Diyos, nawawala na kang isipan ng tao pagka yung namamatay na, yung lahat ng kaisipan ng tao, nawawala na yun, kahit na ano pa yung karunungan mo, nawawala. Pero yung binibigay ng Panginoong Yesus na aral, yun po yung makapagliligtas sa tao sa kaluluwa. Kasi po yun, kahit na gaano ka pang marunong sa sanlibutan, yan, nawawala yung isip na yun, yung karunungan na yun, nawawala po yun. Pero yung karunungan na binibigay ng Diyos, makapagliligtas po yun, yung binibigay niya, yung pagsumunod tayo sa utos. Memory natin yung mga salita ng Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Nawawala kasi yung isip ng tao, yung kahit na gaano pa katalino, kung ano pa nagagawa mo dito sa mundo, ano pa na-achieve mong karunungan dito, nawawala po yun. Hindi po yun makapagliligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito.
sa Job 7:9. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi naaahon pa. Siya hindi nababalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa niya ang kanyang dako. O wala na siyang karunungan, kasi hindi yung isip, yung karunungan binigay ng Diyos, kahit gaano ka pakagaling na kaalaman dito sa mundo, wala yun. Hindi, kasi hindi mo na nga malalaman yung dako mo, yung bahay mo pag namatay na yung tao, hindi mo na malalaman yung mga, tapos sabi nila yung patay daw, di ba, bumabalik o nagdupo yun. Hindi po nakakadalaw yung mga patay, yung makamag-anak. Mga masasamang yung tao. Kasi nawawala na yung isip niya, na hindi niya alam, sabi rito. Yung nawawala yung mga karunungan ng tao, ganun, nawawala. Pero yung karunungan ng Diyos, yung aral ng Panginoong Yesus, yun yung makapagliligtas, yung natanim sa puso mo, kasi yung salita ng Diyos, hindi po yung namamatay. Yung memory niya, hindi namamatay. Yun po yung makapagbabangon naman sa kaluluwa ng tao. Yung minemory mo yung mga aral ng Diyos sa puso mo, yun po yung makapagliligtas. Kasi hindi namamatay yung mga salita ng Diyos, yung kanyang memory. Memory niya hindi namamatay. Hindi namamatay yung kanyang memory, yung kanyang salita, hindi namamatay. Pero yung na-achieve mong karunungan dito sa sanlibutan, nawawala yun. Kasi sabi rito, nawawala. Basahin ko sa inyo muli. Kahit gaano ka katalino, nawawala. Nawawala yung memory ng tao kahit gaano kang katalino. Kahit gaano na-achieve mong karunungan sa buong mundo. Kahit na nakakapaggawa ka ng mga eroplano o kung ano-ano, nawawala yun, hindi yung makapagliligtas kahit gaano ka pa karunungan, o ikaw naka-imbento ng Facebook, ng Meta, o kung ano pa yan, o TikTok, o Google. Yung karunungan mong yan, nawawala yun, pero yung Diyos din ang nagbigay ng karunungan sa tao. Kailangan marunong ka rin sa salita ng Diyos para maligtas ka, gano'n. Ito po sabi ng banal na kasulatan, nawawala na yung kanyang memory, tanyo, tapos hindi niya na alam yung dako. Yung dako, sabi mo, namatay yung kamag-anak mo, bumalik. Hindi po bumabalik yun. Kundi yung mga masasamang espiritu po ang nagpaparamdam nun. Ganun po. Ganun. Ito, basahin ko sa inyo muli. Dito po sa Job 7:9. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi naaahon pa. Siya hindi nababalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Hindi niya na alam yung dako, sabi rito. Hindi po bumabalik yun. Ang nagpaparamdam po yung mga masasamang espiritu, ganun po. Kahit na ano pa yung karunungan mong na-achieve sa mundo, wala yun. Hindi na po yun. Hindi na niya po alam yung mga ganun. Pero yung binibigay ng Diyos na Panginoong Yesus, na pinaiisip sa atin ng Panginoon na aral, yun po yung makapagliligtas sa tao, ganun do. Kahit ano pa yung karunungan mo kahit ano pa yung karunungan mo sa sanlibutan, di po yun makapagliligtas. Gaya rin sabi rito sa sabi rin dito sa mga awit, sabi rito, nawawala na kasi yung pag-iisip ng tao, nawawala na, bumabalik na po yun sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito naman. Sa mga awit, 46:3. Kaya yung karunungan, wag po nating ipagmamapuri yun kasi nawawala yun. Hindi yun makapagliligtas sa atin Hindi po makapagliligtas yun. Yung karunungan binibigay ng Diyos, yung aral niya, yun po yung makapagliligtas sa tao. Ito sabi ng banal na kasulatan, sa ibang verse naman, nawawala yung isip,
Pero ang Diyos nagbigay ng isip, di ba, ng kaluluwa, ng diwa, o ng hinga, sabi niya sa Isaias, di ba, nawawala yun, no? Kung ano pang na-achieve mong karunungan sa mundo, nawawala. Ang makapagliligtas sa tao, yung aral ng Panginoong Diyos, yung sinusunod po natin. Ito, basahin ko naman sa inyo sa ibang verse na nawawala yung isip ng tao pag namatay na hindi po na nakapagliligtas. O sabihin mo pang computer engineer ka, kung ano-ano pa to, nawawala yun, hindi yun makapagliligtas sa tao. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito sa mga awit, 46:3, huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao na walang pagsaklolo. Ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw din yaon, nawawala ang kanyang pag-iisip. O, tanyo nga, nawawala yung pag-iisip ng tao. Hindi po yun nakakapagligtas sa tao yung ganun. Nawawala kasi yung isip ng tao, ganun po, nawawala. Nawawala na po yun, yung karunungan. Hindi na babalik yung kaluluwa niya para dumalaw sa tahanan mo, yun, hindi po yun makapagliligtas. Sabi sa banal na kasulatan. Ganun po, nawawala po yun. Hindi na pupuri yung patay sa ganon. Hindi na po niya malalaman yung kanyang dako, sabi ng banal na kasulatan. Pero yung aral ng Diyos, ng Panginoong Yesus, yun po yung makapagliligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sabi rito ng Panginoong Yesus, di ba nawawala yung kanyang... Kasi alam ng Diyos yung alam ng Diyos yung isipan ng tao, alam niya yung pumapasok sa isipan ng tao, ganun, alam po ng Diyos. Alam ng Diyos yung mga pumapasok sa isipan natin, ganun, alam niya po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Alam niya yung isip, alam niya yung Diyos yun. No? Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sabi ng Panginoong Diyos dito sa 11. Alam niya yung lumalabas sa ating bibig, pumapasok sa isip natin. Alam po ng Diyos yun. Pero hindi po yun ang makapagliligtas sa tao, yung karunungan natin. Oh. Sabi ng banal na kasulatan dito sa may 11:5. Alam ng Diyos kasi yung mga lumalabas sa ating bibig, alam ng Diyos yun. Alam niya rin yung pumapasok sa isipan ng tao, alam niya yun. Ganun niya, alam ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Pero hindi po yung karunungan na yung pumapasok sa atin, hindi po yun makapagliligtas. Kundi yung salita ng Diyos na tinupad natin, yun po yung makapagliligtas. Kasi alam niya nga yung pumapasok sa isipan ng tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Ezekiel 11:5, at ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa akin. At sinabi niya sa akin, salitain mo, ganito ang sabi ng Panginoon. Ganito ang inyong sinabi, o sambahan ni Israel, sapagkat nalalaman ko ang mabagay na pumasok sa inyong pag-iisip. O alam ng Diyos yung pumapasok sa isipan ng tao, alam niyo. Sabi rito sa banal na kasulatan. Alam niya rin yung lumalabas sa bibig ng tao, alam din po ng Diyos yun. Alam niya, sabi rin ng banal na kasulatan. Alam niya rin yung lumalabas sa bibig, alam niya yung pumapasok sa isip. O hindi po yun makapagliligtas sa tao. Yung kahit na ano pang karunungan mo, o alam niya, hindi po yun makapagliligtas. Yung na-achieve nating karunungan sa sanlibutan, o hindi po yun. Alam ng Diyos yung pumapasok sa isip,
Saka yung lumalabas sa bibig. O to, yung lumalabas naman sa bibig, alam din ng Diyos yun. Ganun. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan sa araw ng paghukom, ipagsusulit ng tao, o di ba, yung kanyang sinabi, sapagkat sa iyong salita, ikaw magiging banal o hindi, di ba? At sa iyong salita ay hatulan ka. Alam niya yun yung pumapasok sa bibig, gaya sabi rito, pumapasok sa isip, yung lumalabas sa bibig natin, alam po ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Jeremias, kasi nga siya yung nagbibigay lang ng diwa sa atin ng karunungan, sa lahat ang nagbibigay nun. Ganun po, yung Diyos. Ito, sabi ng banal na kasulatan, alam ng Diyos yung lumalabas sa mga bibig ng tao. Ito po sabi sa Jeremias 17:16. Sa ganang akin ay hindi ako nagmadali sa pagpapakapastor, sa pagsunod sa iyo, o ninasa ko man ang kaaba-abang karawan. Ang iyong nalalaman ang lumabas sa aking mga labi, nasa harap ng iyong muka. O yun, alam ng Diyos yung lumalabas sa bibig ng tao. Nasa harap ng muka ng Diyos, sabi rito. O to, basahin ko sa inyo muli dito. Sa Jeremias 17:16. Iyong nalalaman ang lumalabas sa aking mga labi ay nasa harap ng iyong muka. O alam ng Diyos yung lumalabas sa bibig ng tao, yung pumasok sa isip, lumabas sa bibig, alam po ng Diyos yun. Kaya nga sa araw nga ng paghukom, di ba, ipagsusulit ng tao ang kanyang salita, o di ba, na walang kabuluhan na sinabi niya, di ba, sabi niya, sapagkat sa iyong salita, o aariin kang ganap, o parurusahan, di ba, sabi, batay sa iyong mga salita, sabi po sa banal na kasulatan ng ganun Ganun po, alam ng Diyos yung lumalabas sa bibig ng tao, alam niya rin pumapasok sa isipan ng tao. Pero hindi po makapagliligtas yun yung kung ano yung karunungan mo, hindi po. Ang nakapagliligtas yung aral ng Panginoong Hesus ng Diyos, ganun. Ganun po. Kasi nawawala na yung isip niya, di ba sabi, nawawala na yung isip, o nawawala, o. Yung kahit na ano pa yung na-achieve natin sa mundo, o hindi po yun makapagliligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ang makapagliligtas yung aral ng ating Panginoong Yesus. Ganun po. O, ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ito sabi, yung kinakain natin yung aral ng Diyos, ayun po yung makapagliligtas sa tao. Ito, sabi ng Diyos dito, kahit na yung ano pang karunungan natin dito, di ba, sa mundo, na-achieve natin, hindi makapagliligtas yun. Tinuruan ka ng teacher mo, tinuruan ka ni Elon Musk na gumawa ng ganito, o nalagay sa isip mo, nalaman mo, hindi po yun makapagliligtas. Diyos lang naman nagbibigay ng karunungan sa tao, ganun po, para makagawa tayo ng mga bagay-bagay, di ba? Gaya sa sinabi sa Exodo 31:1-2, di ba? O siya nagbibigay ng isip noon. Kahit na pong anong karunungan, hindi po yun makapagliligtas. O marunong kang gumawa ng aeroplano, marunong kang gumawa ng kung ano-ano. Wala po yun. O tinuruan kang gumawa ng computer, o hindi po makapagliligtas yun. Ang makapagliligtas yung salita po ng Diyos, yung natanim sa puso, yung mga aral na sinunod. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sabi ng Panginoong Yesus, yung kinakain natin yung aral ng Diyos, tapos sinusunod natin, yung po yung makapagliligtas sa tao. Tapos natanim sa puso, ganun. O, ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa may 1:53, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin, ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Oo,
Kahit na ano pa yung kinain mong kaalaman na nanggaling sa tao, dahil ang Diyos lang naman nagbigay ng karunungan sa tao, o hindi po makapagliligtas yun, di ba? Nawawala yung isip, nawawala yung memory niya, di ba? Sabi, siyang bumababa sa soul ay hindi naaahon pa, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Hindi niya alam yung kanyang dako. Ito yung sinabi ng Panginoong Yesus dito. Sabihin nito, kahit ano pa yung karunungan mong impormasyon na tanggap mo sa kanino man tao dyan na itinuro sa'yo, hindi po yun makapagliligtas. Ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito, yung malibang kanin nyo ang laman ng anak ng tao, himi ng kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Sabihin nyo mga kaalaman yun, mga natanggap na kaalaman, kung kanino pang tao. Kasi Diyos lang naman nagbigay ng karunungan sa tao eh. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli. Yung kaalaman na yun, hindi po yun makapagliligtas. Kasi pag namatay yung tao, nawawala na yung isip niya, yung diwa niya. Kundi salita ng Diyos, yun yung kasing memory ng Diyos, yun yung makapagliligtas sa tao, yung kanyang memory, yung mga aral niya. Hindi po yung memory na natanggap natin kani-kaninong tao, o tinuruan ka ng teacher mong magaling ka sa computer, tinuruan kang makagawa ng kung ano nung apps dyan, di ba? O kung ano pa, o nakatiruan ka o mag-opera ng mga tao, kung ano-ano. Hindi po yung makapagliligtas yung kaalaman na nanggaling sa mga tao rin, hindi. So, ganun. Tinuruan ko. Ano ba yung na-achieve mong karunungan sa mundo? Hindi po yun makapagliligtas. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito. Dito sa may 6. Kasi yung Diyos lang nagbibigay ng karunungan at isip sa tao. Kaya alam niya po yun. Kundi yung memory ng Diyos, yun po yung makapagliligtas sa tao. Yung kanyang mga aral, yung mga salita. Kasi yung salita ng Diyos, yung memory niya hindi namamatay. Ganun po, hindi namamatay yun. Sabi nga ang langit at ang lupa lilipas, natapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang pag-iisip ng Panginoon, sa lahat ng salit-saling lahi, yun po yung importante, yung isip ng Diyos, ma-achieve natin yung kanyang isip, yung kanyang memory, malagay natin sa atin sa puso't isipan o makapagliligtas ng ating kaluluwa yun, yung kanyang memory, yung kanyang diwa. Ganun po, yung spiritong binibigay niya. Ito, basahin ko sa inyong muli rito kasi yung kung ano man na-achieve mong karunungan dito sa mundo, hindi yung makapagliligtas eh. Sabi ng Diyos dito. Ito, basahin ko sa inyo muli sa 6:53. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin, ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Wala kang buhay sa sarili. Di ka maliligtas kahit na ano pa yung itinuro sa iyo ng karunungan ng tao. Tinuruan kang gumawa ng computer, tinuruan kang gumawa ng mga satellite, tinuruan kang gumawa ng mga spaceship, ng kung ano-ano, di ba, wala yun. Yung mga karunungan gaya ng karunungan ni Elon Musk, di ba, wala po yun. Hindi po yung makapagliligtas. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito. Yung makapagliligtas sa tao, yung turo ng Panginoong Yesus. Yung sinusunod natin yung utos niya. Sabi nga ng Panginoong Diyos, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yun po, yung makapagliligtas sa tao. Kasi yung memory ng Diyos, hindi po yung namamatay. Hindi po namamatay yung memory niya. Yung mga salita niya, hindi namamatay yun. Yun po yung makapagliligtas sa tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung memory niya, ito sabi ng Diyos dito. Yung memory niya, yun po yung makapagliligtas sa tao. Kailangan makabahagi tayo sa kanyang memory, sa kanyang kabanalan, ganon.
para makaligtas po tayo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. O, kita nyo rito, dinadala niya yung mga walang kwenta yung mga payo ng tao sa Diyos eh. Yung kundi yung pag-iisip ng Diyos sa lahat ng salit-salin lahi. Kailangan makabagi tayo ng memory ng Diyos, ng kanyang espiritu, para po maligtas tayo. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang namumuhay sa aking aral, hindi siya makakita kailanman ng kamatayan, di ba? Sabi niya, yun po yung makapagliligtas, hindi po yung mga karu-karunungan. Kasi yung isipan ng tao, nawawala po yun. Matanggap natin isipan ng Diyos, yung kanyang mga aral, yun po yung makapagliligtas sa atin. Ganun po. Ito sabi ng Diyos dito. Walang kabuluhan yung isipan ng tao rito, sabi ng Diyos. Dito po sa mga awit, kasi nga yung isipan ng tao, di ba, nawawala na? O, hindi niya nalalaman. Pero kung may memory ka sa isip mo ng mga aral ng Diyos, yun po yung makapagliligtas sa tao. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito sa may mga awit, 33, Gs. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Dinadala niya sa wala yung mga payo ng mga kaalaman, dinadala niya sa wala yung mga payo ng mga bansa kundi payo ng Diyos. Yun po yung makapagliligtas. Kaya niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Walang kabuluhan yung pag-iisip ng tao sa Diyos. Tanyo sabi rito, walang kabuluhan. Kasi hindi makapagliligtas yung natanggap mo memory sa kapatid mo, sa teacher mo. Hindi makapagliligtas yun Hindi makapagliligtas po yun. Basahin ko siya muli. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanya niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Walang kabuluhan yun Yung mga, kung ano pa yung na-achieve mong payo o karunungan man, dinadala ng Diyos sa wala yun. Kundi payo ng Diyos, yung memory niya, yun po yung magliligtas sa tao. Ganun po. Ito, patuloy ko po. Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay, magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Yung isipan niya, yung diwa niya, hindi namamatay para sa lahat po ng salit-saling lahi. Yun po yung ating dapat ma-achieve, yung makabahagi tayo sa diwa ng Diyos, sa isip niya. Yun po yung makapagliligtas sa tao. Ganun po, basahin ko sa inyo muli rito. Dito po sa mga awit 33:11. Ang payo ng Panginoon nananayong matibay, magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Sa lahat ng salit-saling lahi, yung memory ng Diyos Yun po yung dapat makabahagi tayo sa kanya ng memory, ng kanyang kabanalan. Yun po yung makapagliligtas. Kasi yung tao, nawawala na yung, yung diwa niya, di ba? Hindi niya nalalaman yung dako. Yun po, tapos yung salita niya, hindi nila lumilipas. Yun po yung dapat nating ma-achieve, yung ganun, yung mga aral ng Diyos. Sabi nga, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso. Nilalagay yung mga aral ng Diyos sa puso upang huwag akong magkasala ng laban sa iyo. Yung memory po ng Diyos, yun po yung aral ng Diyos, yun po yung makapagliligtas sa tao. Hindi po yung kung ano-ano yung natanggap mong karunungan sa sanlibutan o gano'n, sa teacher mo, kung sino man mo dyan, o tinuruan kang gumawa ng mga panggerang jet fighter, wala yun, hindi po yun makapagliligtas. Kahit na gaano ka pang karunungan. Kundi aral ng Diyos, yun po yung makapagliligtas. Ito po sabi niya rito ng Panginoong Yesus. Dito po sa 1:8-51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makita magpakailanman
ng kamatayan. O yun, tinupad ng utos ng Diyos, sabi niya rito, hindi ka makakakita ng kamatayan. O yun po yung makapagliligtas sa tao. Hindi ka na papasok sa paghatol. Hindi ka na papasok sa paghatol, sabi ng Panginoong Yesus. Ganun po. Ito sabi niya rito. Sabi niya rin dito sa 1:5-25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Dumarating ang panahon. Ngayon nga, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang nakarinig ay mga bubuhay. Ayun, yung mabubuhay ka. Ayun, Hindi ka na papasok sa paggatol, sabi ng Diyos dito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. O yun, yung salita ng Diyos, pag isinunod mo, hindi ka napapasok sa paghatol, gano'n. Hindi ka napapasok sa paghatol pag sinunod mo. Hindi ka makakita ng kamatayan, sabi niya. Gano'n po, hindi makakita ng kamatayan yung tao pag sinunod yung utos ng Diyos. Hindi makakita ng kamatayan. Yun po yung makapagliligtas, hindi po yung kung ano-ano po yung na-achieve natin sa mundong karunungan. Kailangan yung karunungan, yung memory ng Diyos ang matanggap natin sa nilalagay sa puso para po makapagligtas. Pag sumusunod ka, o isosoli ng Diyos yung kaluluwa mo. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Sa mga awit, 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, nagsasauli ng kaluluwa. O yun, sasoli ng Diyos yung kaluluwa mo. Hindi ka napapasok sa paggatol. O, yun po yung makapagliligtas, yung kanyang mga aral. O, siya yung nagbibigay ng karunungan, di ba? O, siya yung... yun po yung dapat ma-achieve natin, yung mga salita ng Diyos. May nalagay sa puso. Ang yung salita ay aking iningatan sa aking puso upang huwag ako magkasala ng laban sa iyo. Nilalagay yung mga aral ng Diyos sa puso para makapagligtas sa tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Hindi ka na papasok sa paghatol, idadaling ka na sa langit noon. Kasi pag nakasunod sa utos, sa mga sumusunod, halimbawa, basta hindi mo lang sinadya yung kasalanan, dinadala na ng Diyos sa langit yung kaluluwa. Yung mga hindi naman sumunod, o kinukulong po sa impyerno, sa kalaliman. Ito, kailangan na ilalagay sa puso't isipan yung aral ng Diyos para yun po yung makapagligtas sa tao, di ba? Hindi na papasok sa paghatol. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino mang tutupad ng aking salita, o hindi siya makakita kailanman ng kamatayan, di ba? Ayun, hindi po papasok yung kaluluwa dun sa sa impyerno, sa kamatayan. Yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Ito, kailangan ilalagay natin sa ating memory, sa puso, yung salita ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Santiago 1:21. Kaya't hiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ang may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayun, tatanggapin mo, lalagay mo sa memory mo, sa puso, para makapagligtas ng kaluluwa. Yun po yung Diyos nagbibigay ng karunungan, at saka yung tao merong yung incarnation, yun po yung ating paksa, saka yung ang Diyos nagbibigay ng karunungan lahat sa tao, di ba? Yun po yung paksa natin. Ito naman po yung ating pangalawang paksa, yung tao merong incarnation po yung turo ng Diyos, yung incarnation. Meron pong incarnation sa Bible, ang turo ng Diyos. Pero hindi po lahat meron incarnation.
Yung mga sumunod lang sa utos ng Diyos, yung pagkaginusto ng Diyos, magkakaroon ka ng incarnation. Ibig sabihin, namatay yung unang katawan mo, pwede kang buhayin muli ng Diyos, tapos panibagong laman na. Ganun po, merong incarnation. Gaya na nangyari rito kay Elias, namatay na si Elias Namatay na si Elias, pero nagkaroon siya ng incarnation si Elias. Sa katauhan naman ni Juan, ibang laman naman po yun. Ibang laman. Ito po si Elias. Ito po sabi kay Elias ng Panginoon dito. Merong incarnation ang turo ng Diyos. Pero not anyone, not everyone. Only the choose God. Choose God to give the incarnation. Ganun po. Yung pinili lang ng Diyos, yung merong incarnation, yung sumusunod sa Kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Hindi lahat. Gaya si Juan, si Elias, nagkaroon siya ng incarnation May incarnation po ang turo ng Diyos. Pero hindi po lahat. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Si Elias, dito po sa Ikalawang Hari, ito po sa Ikalawang Hari 2:8. Kasi si Elias namatay na yun Inilipat ng Diyos sa kabilang buhay si Elias. Tapos nagkaroon siya ng panibagong buhay si Elias, nag-incarnation si Elias sa katauhan naman ni Juan. Kaya meron pong turo ang Diyos ng incarnation. Pero hindi po sa lahat ng tao, ganun po, hindi po sa lahat ng tao. Yung mga pinipili niya lang na nakasusunod sa kanyang mga aral. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, kasi nagkaroon ng incarnation si Elias dito Hindi na nakita si Elias dito, sabi ng banal na kasulatan dito, hindi na nakita si Elias Ito po sabi, kasi mahaba to, no? Mahaba. To basahin ko na lang sa inyo sa 9 kasi mahaba to. Dito po sa Ikalawang Hari 2:9 hanggang 14. Ito, namatay na to si Elias pero nabuhay siya muli yung kanyang kaluluwa. Nag-incarnation siya sa katauhan naman ni Juan Bautista. Ang binago lang doon yung kay Elias, binago lang yung laman at saka yung pangalan. Pero yung espiritu niya, yung kaluluwa niya, si Elias pa rin yun. Kaya may incarnation po sa Bible, yung turo po ng Diyos. May incarnation. Ito po si Elias, namatay na to si Elias. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa Ikalawang Hari 2:9. At nangyari nang sila'y makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo, bago ako hiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, sinasamo ko sa iyo na ang iba yung bahagi ng iyong diwa ay sumaakin. At sinabi niya, ikaw ay humingi ng mabigat na bagay. Gayumay, kung makita mo ako, pagka ako iiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Ngunit kung hindi magiging gayon. At nangyari samantalay sila ay nagpapatuloy, nagsasalitaan na narito. Napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy nagsiwalay sa kanila kapwa. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo at nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, Ama ko, mga karon ng Israel at mga bayonion, at hindi na niya nakita siya. Hindi na nakita si Elias dito. Nung dinala na sa langit si Elias Pero namatay si Elias. Nagkaroon siya ng incarnation si Elias sa pagkatao naman po ni Juan. Itong sabi ng Panginoon, hindi na nakita si Elias dito, sabi. Si Elias ay sumampa sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. At nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, Ama ko, mga karon ng Israel at ang mga bayonion. At hindi na niya nakita siya. Hindi na nakita si
si Elias dito. Pero namatay si Elias. Yung kanyang unang katawang laman, pinanik siya sa langit. Ganun po, pinanik siya. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, namatay. Pero nagkaroon siya ng incarnation sa katauhan naman ni Juan Bautista. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi si Elias namatay namatay si Elias. Nagkaroon siya ng incarnation, di ba? O. Namatay lahat, namatay yung mga rito, sabi ng banal na kasulatan. Namatay lahat yon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Namatay si Elias nung binago lang yung kanyang nawala kasi, siguro 1 hours na namatay si Elias yun, pero nagkatawan tao naman si Elias sa pamamagitan ni Juan Bautista. Kaya meron pong incarnation sa turo ng Diyos, may incarnation. Depende lang po sa tao yung mga sumusunod sa kanya. God bless po, sa susunod ko na po tutuloy yung aral kasi 1 hours na mahigit. Thank you. Yung po yung ating paksa. God gave the wisdom and the spirit, knowledge. Siya po yung nagbibigay. Yun po yung ating paksa. And then, have incarnation, the doctrine about the God. Not anyone, not everyone. God bless po. Our topic is done because 1 hours more na on the discussion. Thank you for watching. God bless po.